Baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na magpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Matapang na hinamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang International Criminal Court na simulan agad ang investigasyon sa kanya at sa di umano'y extrajudicial killings sa ilalim ng kanyang war on drugs. Sa kabila ng pag-alis ng Pilipinas sa Rome Statute ng ICC noong 2019, nilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi haharangin ng kanyang administrasyon si Duterte sakaling humarap ito sa ICC. If yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Ngunit kung pumapayag siya na makipag-usap siya o magpa-imbestiga siya sa ICC, nasa kanya yun. Wala lang kaming desisyon doon. Ayon naman kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, may jurisdiction pa rin ang ICC sa mga krimeng nangyari bago umatras ang bansa sa Rome Statute. It just so happened that the preliminary examination was opened before we withdrew from the ICC. So that was February 2018. We withdrew March 2018, 1 month after. 1 year after naging effective. And now they're saying that, oh, maybe you should have done the investigation prior. But for us, the preliminary examination was already a matter under the consideration of the court. And therefore, we should continue with that. Mas pinalinaw naman ng Department of Justice ang posisyon ng gobyerno sa posibleng pagtugon sa Interpol. Kahit umatras na raw ang Pilipinas mula sa Rome Statute, patuloy pa rin ang pagiging miyembro nito sa Interpol na maaaring maging daan para sa kooperasyon kung kinakailangan. Ibig sabihin, sakaling maglabas ang Interpol ng Red Notice kaugnay nito, kakailanganing ikonsidera ng pamahalaan ang naturang request bilang bahagi ng established protocols sa law enforcement. Una na itong nabanggit kamakailan ni Justice Secretary Remulla, pero muli itong naungkat ng mismong Malacanang na ang nagsalita tungkol sa Interpol. Kasabay ng pagharap ng dating Pangulo sa Quad Committee hearing kahapon. Ayon sa isang analyst, political move daw ito ng palasyo, lalo na't sumulpot ang mag-amang Duterte sa hearing kahapon. Una, alam nila mag-uusapan niya sa Quadco. At alam nila yung magiging asta ni Digo. Ikalawa, ay ang tingin ko is a manifestation na malapit na. No? Malapit ang alin, sir? ICC. Okay. Yung pag-serve ng warrant. Pinakamaaga na raw na paghain ng warrant kay Duterte ay bago matapos ang taon. Indikasyong posibleng matagal na raw nilaglag ng palasyo ang dating Pangulo sa ICC. Matagal na. Matagal na. Since late last year, nung sinabi ni Remulla na pwede nang pumasok ang ICC as tourists. Yan ay ibang-iba dun sa statement nila earlier last year, no? Noong January, na hindi papapasukin ang ICC. Para maisulong ang pag-aresto at pagsakdal sa mga nasa likod ng EJ case, kailangan umanong makipag-ugnayan ng ICC sa multilateral security agencies katulad ng Interpol. Isang hakbang na maaaring maghatid ng hustisya para sa mga biktima. Para sa Agenda, Hannah T, BNC.